Ang Devil Emperor. Credit to the author. 532 hanggang 40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Grace, kumusta ang pagsasanay mo ng Demon Devouring Saber? Kumpiyansa ka ba sa promosyon na ito ng Outer Sect? Ngumiti si Luna sa kanyang nakababatang kapatid. Sandali siyang natigilan, at nagpakita ng nakakapanghinang ngiti si Grace, hindi naman magiging problema yan. Malapit, tinatapik ni Locke ang balikat ng kanyang anak habang tumatawa, mas mabuting maging isang panloob na disipulo ka sa kompetisyong ito, kung hindi ay mabibigo ang lahat ng pagsisikap ng iyong matandang lalaki. Tay, hindi po kita bibiguin. Kita sa mga mata ng binata ang pananalig. Ngumiti si Locke bilang pagmamalaki kay Luna. Luna, sino sa tingin mo ang mananalo kung mag-aaway ang anak ko at ang kapatid mo? Tinaasan ni Locke ng kilay. Si Luna ay may pinakamataas na tiwala, syempre, si Grace. Hindi, anak ko yan. Mas malakas siya. Umiling si Locke. Sumimangot si Luna, ate ko. Anak ko. Ate. Nagpabalik-balikan ang dalawa, at uminit ang kanilang pagtatalo kada segundo. Habang si Grace at ang binata ay nagkibit-balikat lamang. Malapit na ang kompetisyon sa Outer Sect at nag-aaway kayo na parang kayo ang pupunta roon. Gumapang na lumapit sa kanila si Ethan na parang multo, sabay sabing, malamang natabla ang katapusan. Walang mas magaling sa isa't isa, pantay-pantay lang sila. Tama. Nako. Itino ng dalawa ang kanilang galit kay Ethan, sabay sigaw ng, tama na yan. Umiiwas, ngumiti si Ethan at naglakad palayo. Tinitigan ng masama ni Locke, Ethan, ang bulok ng bibig mo. Malapit nang sumali ang anak ko sa kompetisyon, pero wala ka namang magandang sasabihin. Pinagtatawanan mo ba siya, umaasang matatalo siya? Kung may mangyari kay Grace, magsisisi ka. Naging mabangis ang mga mata ni Luna na parang tigre, inilalantad ang kanyang mga pangil. Nagkibit-balikat si Ethan, hindi ko problema. At ikaw ang nagsimula nito. Sa kompetisyon, panalo-talo, talo-panalo, o tabla. Paano sila magiging maayos? Naiwan silang walang imak, sumanghal lamang at pinagpag ang kanilang mga manggas. Ethan, ang talas talaga ng bibig mo. Bumantong hininga si Locke, pakiramdam niya ay wala siyang magawa. Balang araw, papatayin ako ng lalaking ito dahil lang sa galit. Sumimangot at nagtampo si Grace. Naiintindihan ko na lagi niya akong iniinis tuwing nagkikita kami, pero bakit galit na galit din si ate? Habang ang binata ay tulala sa kakaibang eksena. Kilalang kilala ang kanyang matandang lalaki kahit sa mga panloob na sekta, ang pagkatanggol sa tungkulin sa tanggapan ng paggawa ay dapat siyang gawing hari. Pero sino ba itong lalaking ito na malinaw na mas mahina ang cultivation, para sumagot sa tatay niya? At bakit walang ginagawa si tatay tungkol dito? Ang sitwasyong ito ay napakabaho. Habang nakatingin sa mga nanginginig na manggagawang nakapila, tanging si Ethan lamang ang gumawa ng gusto niya, ang gawin ng kanyang pag-arte bilang panlilibak sa dalawang pinunong ito. Ngunit lalo lamang nitong pinalala ang kanyang mga pagdududa. Dad, siya po. Itinuro ng binata si Ethan. Umungol si Locke, na ikinatawa ni Ethan at inilabas ang kanyang dibdib, ako ang kapwa disipulo ng iyong ama, si Ethan. Dahil anak ka niya, tawagin mo muna akong nakatatandang tiyuhin Kinestone. Senior Tio Kinestone, ako si Gary Kane, maligayang pagdating, natakot ang bata at mabilis na tumugon. Habang si Locke ay sumugod at tinulungang tumayo ang kanyang anak habang nagmumura, Gary, hindi ka maaaring maging ganoon ka-inosente para malinlang ng ganoon kadali. Talagang alibugang anak ang lalaking ito. Pero wala siyang kinalaman sa akin kaya paano mo siya matatawag na senior tiyuhin? Tinitigan ng masama ni Locke si Ethan, bulok na punk, kaya kung tanggapin ang mga bastos mong salita at biro pero alam ko kung kailan dapat tumigil. Huwag na huwag mong guluhin ang anak ko. Paano kung tawagin kitang kapwa kapatid, karangalan mo? Kapag ang anak mo ay umiiyak na pumunta sa tiyuhin niya, baka hindi ko na lang siya pansinin. Nagkibit-balikat si Ethan na may ngiting nararapat lang sa bugbugin. Muntik nang sumabog ang gasket ni Locke, ngunit wala siyang mailabas na sama ng loob. Natulala si Gary.
Bakit naman ganoon ang pangungutya, kung hindi naman pala ang binata ang kapwa-disipulo ng kanyang ama? Paano pa kaya ito matatanggap ni ama? Alam na alam ng mga manggagawa kung bakit, natatawa sila sa loob at tinaasan si Ethan ng kilay. Malaking pangitain ang pinagmulan ni Ethan, pero kahit papaano ay hindi naging malupit ang alibughang anak na ito sa mga kapwa manggagawa, na parang hindi naman siya naging masungit sa dalawang amo. Para siyang tagapagsalita ng labor office. Hinailan ni Luke si Gary, sabay turo kay Ethan na may matigas na mukha. Gary, kita mo yan, isa siyang walang kwentang tao, ginagamit ang koneksyon niya para makapasok sa sekta. Baka balang araw maging isang ehekutibo siya, pero wala siyang mararating sa buhay. Kaya huwag kang makisama sa mga katulad niya, hihilahin ka niya pababa. Tiyak na mas mataas pa ang mararating mo kaysa sa kanya. Ganon din ang ginawa ni Luna sa kanyang kapatid, baka sa mukha ang kanyang pagkasuklam habang nakaturo kay Ethan. Si Ethan ang naging perpektong negatibong halimbawa para sa dalawa. Ngumisi si Ethan nang walang pakialam, paano kung alibughang anak ako, hindi ba't pareho ka rin, ginagamit ang iyong maliit na pangakit para bigyan ng koneksyon at materyales ang iyong pagsasanay. Naku, walang katapusan ang kasakiman ng tao. Kasabay ng kapangyarihan ay ang pag-agaw, lohikal lang iyon. Ano ang saysay ng kapangyarihan kung gayon? Pinagtatawanan mo ako bilang isang alibughang anak kung sa totoo lang ay gusto mong sundan ang mga yapok ko at mang-api sa iba. Lahat tayo ay mga demonyong tagapag-alaga dito, ano ang maganda sa pagpapakitang tao habang nagpapanggap na inosente? Mahina ang tono ni Ethan, pero kahit ano pa man ang pakinggan, kinutya niya ang dalawa. Tumango sina Gary at Grace. Medyo prangka ang mga sinabi ni Ethan, pero may katuturan naman. Kailangan nila siyang paniwalaan. Habang lalo mong kinamumuhian ang isang tao, lalo mo ring gugustong maging katulad niya. Pero walang gustong umamin sa kanilang inggit. Humph, tama na ang iyong kalokohan. Sina Grace at Gary ay may magagaling na talento at masisipag. Tiyak na uusad sila. Ang ginagawa lang namin ay ibigay ang aming makakaya sa pagsuporta sa kanila. Hindi tulad mo, sinasayang mo ang iyong buhay habang naghihintay ng kamatayan, natigil sa parehong posisyon na walang patutunguhan. Wala kang alam na anumang martial arts at ang tanging dahilan kung bakit ka nabuhay sa Ozure Circle ay dahil sa iyong mataas na cultivation. Taya ko, mas gugustuhin mong makatagpo ang iyong katapusan sa bilog bago ka palayasin ang iyong patron dito. Sigaw ni Locke, sinusubukang iligtas ang kaunting respeto sa sarili. Nakatingin lang si Ethan ng mapang-uyam, ignorante ka, ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay mga kagamitan lamang habang ang cultivation ang pinakasentro. Wala akong alam na martial arts pero ang puso at isipan ko ay nasa daw lamang, tinutulungan akong makita ang mga misteryo nito at sumulong. Ang pananaw ang esensya ng cultivation, ng mga kasanayan at mga pamamaraan ng cultivation. Nakakatawa ang pagtutuon sa pagiging matatag ngunit napapabayaan ang mga pangunahing kaalaman. Tumigil si Locke, saka sumigaw, Ethan, anong sinabi mo? Hindi ko naintindihan. Dong! Sumabog ang isipan ng lahat, nakasuot ng mahahabang mukha at napahawak sa kanilang mga ulo sa kanyang nakakailang na tingin. Namumula sa hiya si Gary, ang pangit ni tatay makipagtalo, hindi man lang naiintindihan ang sinasabi ng kabilang panig. Pero, ganoon naman siya, isang lalaking umaasa lang sa kamao. Sayang, hindi niya magamit ang mga iyon sa pagkakataong ito. Bumantong hininga si Elder Yuan. Ang mga disipulo ng sektang ito ay palaging lumalaban at walang awa, mas binibigyang diin ang kakayahan kaysa sa Dao. Kahit ang isang eksperto sa Radiant Stage tulad ni Locke ay walang alam sa Dao, tanging pagdadalamati ang kanyang natatanggap. Kung magpapatuloy ito, ang Demon Scheming Sect ay maiipit sa tatlong mababang sekta sa loob ng libu-libong taon. Ngunit si Ethan, na nagmula sa secular na mundo, ay may kamangha-manghang mga pananaw tungkol sa Dao. Ang pamumuno niya sa sekta ang magtutulak sa sekta sa tamang landas, tungo sa isang maluwalhating kinabukasan. Nagningning ang mga mata ni Elder Yuan. Oh, anong ingay na yan? Bakit may mga manggagawang nakaupo lang at walang ginagawa? Tanong ng isang mapang-asar na boses. Lumingon silang lahat at nakita ang isang eleganteng babaeng nakaugoy ang balakang. Dahil puno ng mga lalaki ang labor office, nilagok nilang lahat ang isang napakagandang specimen na pumasok sa kanilang kulungan. Para lamang yumoko sa sumunod na segundo. Dahil ang nilalang na ito ay isa na namang mabangis na halimaw.
Siya ay walang iba kundi si Minerva. Ngumisi si Ethan sa loob-loob niya, ang kanyang mabait na ngiti ay nakatago lamang sa mga patalim. Noong huling beses na nagpakita siya, palihim siyang inatake, at sa pagkakataong ito ay tiyak na may mangyayari rin. Hindi lang ako ang target sa pagkakataong ito. Sinundan ni Ethan ang kanyang malausok na mga mata at nakarating kay Luna at sa kanyang kapatid. 533. Nakatatanda kong kapatid na si Minerva, matagal na rin. Ikinuyom ni Luna ang kanyang mga kamay, lumapit kasama ang kanyang kapatid, salamat sa pagbabantay kay Grace habang wala ako. Hindi ko kailanman mababawi ang iyong pasasalamat. Gamit ang malambing na boses, kinawayan siya ni Minerva, magkapatid tayong lahat dito. Oh, Grace, kumusta ang iyong pagsasanay? Nakatatanda ate, mahusay na ako ngayon. Ikinuyom ni Grace ang kanyang mga kamay. Malakas na inilapat ni Minerva ang kanyang kamay sa balikat ni Grace at sinabi ang kanyang time na damdamin, Grace, kailangan mong magtrabaho ng husto. Tingnan mo kung gaano karami ang nagawa ng iyong kapatid para sa iyo. Hindi mo maaaring hayaang masayang ang lahat ng kanyang pagsisikap. Kailangan mong umasenso. Kumunat ang noo ni Grace sa sakit ngunit tumigas ang kanyang mukha kasabay ng pagtango. Kumislap at lumiwanag ang mga mata ni Minerva. Ngumiti rin si Luna, masaya na naalagaan si Grace. Matalas na pinagmasdan ni Ethan mula sa malayo. Oh, Gary, kumusta ang pagsasanay mo sa blood annihilation? Lumingon si Minerva kay Gary nang may pinakamapagmalasakit na tingin. Tumanggaw si Gary, mabuti, malaki ang aking pag-unlad nitong mga nakaraang araw, Senior Tita Minerva. Tiyak na uusad ako. Ang ngiti ni Minerva ay naging masama. Dinala ni Locke ang kanyang anak, junior sister Minerva, lahat ng ito ay salamat sa iyo kaya may malaking tiwala si Gary sa kompetisyon, dahil sa pagbibigay sa amin ng Blood Annihilation martial art na tanging ang mga disipulo ng inner sect lamang ang makakagamit. Dahil Naple AS kami ni Luna, mapalad kaming makasama ka, at ginamit mo pa ang pagkakataon mong makapasok sa scripture hall para sa amin. Salamat. Senior brother, palagi tayong magkapatid na disipulo at hindi iyon magbabago. Siyempre tutulong ako. Kapag nasa problema ka, siyempre kinailangan kong manatili para sa mga nakababata na parang isang senior tita. Ngumiti si Minerva. Naiyak si Locke. Isa siya sa iilang maaasahang tao sa sekta. Gary, narito ang 5th grade spirit blood pill. Kapag pakiramdam mo ay napakahirap ng oras mo sa kompetisyon, inumin mo ito at sisiguraduhin kung lilipas ka ng mabilis. Mabisa ito sa blood annihilation, kaya doble ang epekto nito. Lumabas ang kaakit-akit ng ngiti ni Minerva habang iniaabot niya ang isang maliit na bote. Nanginginig si Gary sa pasasalamat at napuno ng pananabik. Ang tabletang ito ang pinakakailangan niya. Ang tabletang pang-5 baitang ay bihira para sa mga outer disciples, lalo na ang mga tabletang ginagamit sa larangan ng digmaan. Maaaring hindi lang siya basta makapasa sa promosyon, kundi makakuha pa ng atensyon ng isang nakatatanda. Naantig si Locke sa kaibuturan, Minerva, para ka na niyang ina. Nakatatanda kong kapatid, pakiusap, huwag mong sabihin yan. Namula si Minerva at natawa si Locke. Nanood ang mga manunood ng may inggit. Sa kanyang pangangalaga, sina Grace at Gary ay tiyak na magiging mga panloob na disipulo, na susunod sa kaluwalhatian ng kanilang ama at kapatid na babae. Hindi tulad nila na nakulong sa impyernong hukay na ito habang buhay, lumalaban para sa kanilang buhay sa Azure Circle para lang mabuhay ng kaunti pang panahon. Nakatatanda kayong kapatid na lalaki, nakababatang kapatid na babae, hahayaan ko na kayong tapusin ang entablado. Ayokong maantala kayo kung sakaling mapag-alitan kayo. Grace at Gary, kayong dalawa ay pinaghirapan. Huwag kayong laging manatili sa tabi ng inyong ama at kapatid na babae, malalaki na kayo ngayon, hay. Ngumiti si Minerva, kinurap-kurap ang mga mata, at lumipad palayo. Tuwang-tuwa sina Grace at Gary na kasama siya. Nagpasalamat din sina Luna at Locke. Si Ethan lang ang sumulpot sa tabi nila na may maasim na tono, napakasama naman ng ate na yan, umaalis nang hindi man lang ako tinitingnan. Hindi ko akalain na niloloko niya ako ng husto noong kara-rating ko pa lang, pero ngayong nasa bingit na ako, sarili niya lang ang iniisip niya, ha? Anong sabi mo? Nakatitig silang apat sa kanya. Walang sino man ang tatanggap ng isang taong nagsasalita ng masama tungkol sa kanilang kaibigan.
Napaatras si Ethan at sumanghal, hindi ka maniniwala sa akin pero mahusay akong humatol sa pagkatao. Hindi siya anghel, sigurado yan. Tinutulungan ka lang niya para mapaunlad ang kanyang mga laro. Dahil lahat tayo ay magkakasama sa labor office, ipaalala ko sa iyo, hindi mo talaga makikilala ang isang tao. Isara mo yung pie hole mo. Angal ni Locke, alam kong ang panloob na sekta ay puno ng malulupit at maliliit na taong naghahasik ng pagtutol na katulad mo. Ang tama ay tama at ang malademonyo ay malademonyo. Ang demon scheming sect ay nagmamalasakit pa rin sa tama at mali. Minsan na nating tinulungan ang nakababatang kapatid na si Minerva at ngayon ay ginagantihan na niya ito. Kaya itigil mo na ang mga maling paratang mo, tanga ka. Nakapikit, naramdaman ni Ethan ang mangyayari at bumantong hininga. Kahit na may kinakain siyang ulupong sa dibdib, hindi niya ito makita, at naloko rin siya. Ang ganitong mga pukana ang uso sa isang sekta ng mga demonyo. Hindi lang basta katangahan kundi nakakatawaring paniwalaan na gagantay rin ang kabilang panig. Ang kalungkutan ay nagpabalik ng mga alaala ng kanyang sariling pagkawasak sa sacred domain. Humakbang siya palapit ng may magalang na tingin na nagpatigil sa apat. Pagkatapos, inabot niya ang kamay ni Gary at pinisil. Nakaramdam si Gary ng matinding sakit na bumalot sa kanyang puso. Anong ginagawa mo? Pinutol sila ni Locke, tinitigan ng may puot si Ethan, ngunit mas nagulat siya kaysa dati. Halos magkaiba ang antas ng pag-atake ngunit hindi niya matukoy ang intensyon ni Ethan na atakihin ang kanyang anak. Nangyari ito mismo sa kanyang harapan, nakaramdam siya ng takot at pangamba. Nababalot ng misteryo ang bawat galaw ni Ethan. Walang pakialam sa mga manunood, tinitigan ni Ethan ang mga mata ni Gary, kalahating taon ka nang nagsasanay sa blood annihilation, di ba? Mga 4 na buwan. Ang matalim na tingin ni Ethan ay walang iniwang lugar para hindi sumunod. Naguluhan din siya sa sagot nito. Bakit ko sinagot ang alibughang anak na ito? Tumanggaw si Ethan, nako, bibigyan ka ni Tio ng babala. Huwag mong pilitin dahil pagsisisihan mo ito agad. Nanginig si Gary. Ang mga salita ay may mahiwagang kapangyarihan na nag-uudyok sa kanila na mag-ingat. Na para bang ang kakilakilabot na kahihinatnen ay tiyak na magiging katotohanan kung ang babala ay hindi papansinin. Ganito rin ang mangyayari sa iyo. Tandaan mo ito. Tiningnan ni Ethan si Grace. Nakatitig si Grace ng blanko. Sumigaw si Luna at tumitig ng masama, umalis ka, malapit nang sumali ang nakababata kong kapatid sa kompetisyon. Paano mo nasabi yan? Hindi mo kailangang tulungan kaming mag-ayos ng entablado kaya pumunta ka sa sementeryo sa likod ng bundok. Bantayan mo yan. Ayokong makita ka ng 1 buwan. Kahit sino pa ang umawi sa iyo, dito sa loob, kailangan mo pa ring managot sa amin. Kaya pumunta ka na sa sementeryo, ngayon na. Nakangising sabi rin ni Locke. Umalis si Ethan nang walang imak, ngunit may malamig na ngiti. Ngunit pagkatapos ay tumago sa kanilang mga tainga ang kanyang mapang-uyam na sagot, magpatuloy ka sa iyong sariling panganib. Ang iyong kamatayan ay nasa iyo. Sinaman ni Luna at Locke nang tingin ang kanyang likuran, ngunit pinag-isipan ng kanilang mga kamag-anak ang kanyang matatalinong salita. Pakiramdam nila ay may ipinahihiwatig si Ethan, iyon ang paraan niya ng pagtulong. Grace, kilala mo siya, mahilig siyang manggulo. Kaya huwag kang makinig sa kanya, pagmamakaawa ni Luna, kailangan mong ibigay ang lahat para sa promosyon. Tumango rin si Locke. Habang nakatingin sa mapang asar na mga titig ng dalawa, panatag ang loob ng mga bata. Kung hindi sila ma-promote, paano nila mababayaran ang mga pagsisikap ng kanilang ama at kapatid na babae? Kaya, ang babala ni Ethan ay itinapon sa bintana. Pagkalipas ng 3 araw, puspusan na ang promosyon ng outer sect, at lahat ay naghiyawan. Maliban sa labor office, dahil ito ang pinakamasamang lugar sa sekta, wala silang karapatang makita ito. Lalong kinabahan sina Luna at Locke sa kakahintay ng magandang balita mula sa kanilang anak at tagapag-alaga. Kahit gaano pa sila kasiguro na kaya ito ng kanilang mga anak, gusto pa rin nilang malaman. Relax ka lang, siguradong mananalo sila. Pero paano si Ethan? Kailan mo siya papayagang bumalik? Hindi maganda ang siksik na kapaligiran ng Yin doon para sa matagal na pamamalagi, pang-aalo ni Elder Yuan sa isang kamay at sa kabilang kamay naman ay nagmakaawa para kay Ethan.
Nakatitig si Luna, sana mabulok na lang siya roon pero wala akong ibang magawa kundi tawagin siya pabalik dahil sa takot sa investigasyon ng mga sekta. Bumantong hininga si Elder Yuan. Maya-maya lang, may sumigaw mula sa labas, mga pinuno ng tanggapan ng paggawa, lumabas kayo, may bagong dating kayo. Tumakbo palapit si Elder Yuan, pero sumigaw siya, Luna, kapatid mo yan. Namutla si Luna sa takot at tumakbo palapit. Nakita niya ang kanyang nakababatang kapatid na babae na basang-basa ng dugo at halos hindi makahinga. Sinabi ng lalaking nasa tabi niya, nagtamo ng malulubhang sugat ang outer disciple na si Grace sa promotion contest. Nasira ang kanyang mga meridian, isa na siyang reject ngayon, at ililipat sa labor office. 534. Ang boses ng lalaki ay parang mga punyal na bumabaon kay Luna. Ngunit ang lalaki ay walang awa, panay ang pag-alis, malamig at walang puso. Nagmakaawa si Elder Yuan, ehekutibong Ginoo, anong nangyari? Hindi ba't ang hindi pagtanggap sa promosyon ay nangangahulugan ng pagkatanggal sa kompetisyon? Bakit siya ipinadala rito? Sumanghal ang ehekutibo, totoo na ang pagkatalo ay hindi nangangahulugang ipadala rito ngunit ang mga meridian ng babaeng ito ay nabaril at hindi na siya maaaring manatili sa panlabas na sekta. Saan pa natin itatapon ang ating basura kung hindi dito sa tambakan na ito? Isa pa, wala ba kayong other circle na iyon? Ang pinakamababa na magagawa niya ay maging isang mabuting material para sa sekta. Anong sabi mo? Galit na galit si Luna, sumabog sa lakas at sumugod sa kanya. Malinaw na ipinapakita ng kanyang pulang mga mata na ang kanyang isipan ay nilalamon ng galit. Hinawakan siya ni Locke at nagpumiglas, Luna, kumalma ka. Gusto mo bang maduraj ang kaluluwa mo? Bumalik ang katwiran ni Luna at lumamig ang kanyang puso. Ngumisi ang ehekutibo, mga kriminal kayong lahat, kahit mas malakas kayo sa akin, kailangan pa rin ninyong tumayo at manood. Huwag ninyong igalang ang mga nakatataas sa inyo at tingnan kung paano kayo ilalagay sa lugar ninyo ng mga patakaran ng sekta. Susmariosep na aliberga. Nagngingit-ngit si Locke, ngunit itinago ang kanyang galit sa likod ng isang mayanhing mukha at isang yumoko. Kilalang kilala nila ang ehekutibong ito, isang kapwa-disipulo. Dahil ang kanyang ama ay isang elder, hindi siya maaaring umakyat sa inner sect, nanirahan siya sa outer sect at naging isang ehekutibo. Napakahina ng kanyang talento kaya hindi siya kailanman makakalampas sa ikalawang layer ng Radiant Stage. Walang halong pagkainis at pagkamuhi ang nararamdaman ni Locke at Luna para sa walang kwentang ito, kundi mas matinding takot pa. Patawarin ninyo ako, Ginoo ng ehekutibo, naging padalos-dalos ako at nakalimutan ko ang aking asal. Gusto ko lang maintindihan kung paano nasaktan ng husto ang aking nakababatang kapatid na babae sa kompetisyon. Hinihiling ko sana na linawin ito ng ehekutibo. Yumuko si Luna at ikinuyom ang kanyang mga kamay. Nanunuya ang ehekutibo, bakit? Para sa paghihiganti. Sumuko ka na, ang isang makasalanang tulad mo ay walang karapatang hawakan ang sino man sa labas ng tanggapan ng paggawa. O kaya'y harapin ang huling parusa ng sekta. Pero durog na ang kapatid ko at wasak na ang buhay niya. Para maging malupit ang kabilang panig, malamang sinadya nila iyon. Paano ko nagawang pabayaan na lang, twisted-faced Rekshase? Galit na sabi ni Luna. Lahat ng nasa paligid niya ay nakaramdam ng lamig mula sa lalim ng kanyang puot. Pipigilan sana siya ni Locke, ngunit bumantong hininga siya. Nag-isip-isip ang ehekutibo ngunit tumanggi pa rin, hindi mahirap hanapin ang pagkakakilanlan ng kanyang kalaban ngunit binabalaan kita na huwag mo nang alamin pa. Dahil ang nangyari sa iyong kapatid ay dahil sa kanyang sarili. Paano mo nasabi yan? Natigilan si Luna. Sabi ng ehekutibo, nakita ng lahat ng nanunood ng kompetisyon ang pagpapakita ng iyong kapatid ng napakalaking kapangyarihan gamit ang Demon Devouring Saber, na ikinatakot pa nga ng kanyang kalaban. Ngunit ang mabangis na enerhiya ay nawala ng kontrol at nakatanggap siya ng matinding batikos, na nagresulta sa kanyang kaawa-awang kalagayan. Kaya hindi mo kailangang makaramdam ng puot sa kapwa. Ito ay dahil sa hindi mahusay na paggamit ng iyong kapatid ng sining. Ano? Paano? Hindi makapaniwala si Luna nang marinig niya na si Grace ang may gawa nito sa sarili niya at bumagsak sa lupa dahil sa gulat. Ngayong wala na siyang mapagsabihan ng kawawang kalagayan ng kanyang nakababatang kapatid, siya na lang ang naiwan na may galit at puot na nag-uumapo sa kanyang kalooban.
Sa kanyang matamlay na tingin, umiling ang iba. Grace, bakit hindi mo sinabi sa akin na hindi mo kayang kontrolin ang mabangis na enerhiya? Hindi sana kita binigyan ng ganito karaming materyales. Humagulong si Luna sa tabi ng nakadapa na si Grace. Tumango ang iba. Oo nga, dapat may sinabi ka at hindi sana nagsimula ang dalawang malalaking taong ito ng Azure Circle, na pumatay ng napakaraming tao para sa iyo. Napakaraming namatay at bakit, para magdusa ka ng negatibong reaksyon. Naku pong batang to, walang prinsipyo at kulang sa moralidad. Nakakahiya naman ang mga nasasayang na materyales na yan. Iniabot ang nanginginig na kamay ni Grace sa daliri ni Luna, at pinutol ang paghikbi dahil sa pagod na boses ni Grace, ate, patawarin mo ako. Nabigo kita. Hindi na mahalaga ngayon. Pero paano mo ginawa? Sawi si Luna, hindi alam kung paano siya sasawayin. Nalungkot din si Grace, ate, kontrolado ko ang Demon Devouring Saber, pero nasaktan ang braso ko. Nasaktan. Sumigaw si Luna, saan, paano? Sino ang may gawa nito? Ang mahinang boses ni Grace ay dumating, 2 buwan na ang nakalilipas, nakita kong hinala ang pagpasok ni Ethan sa sekta at inatake ko siya. Nasaktan ko siya at nasaktan niya rin ako, pero hindi gumaling ang sugat ko. Ethan. Dahil mayroon ng sapat na labasan na kailangan niya, sumigaw si Luna, ginawa mo ito at ngayon ay pagbabayaran kita. Sinira mo ang nakababata kong kapatid at puputulan kita hanggang sa maging laso. Bulalas ni Locke, oo, hindi ba't binalaan niya tayo bago magsimula ang kompetisyon? May alam siya pero hindi niya ipinaalam, o baka siya ang may kagagawa ng lahat ng ito, naghihiganti sa atin. Sumisigaw ang mga mata ni Luna ng madugong pagpatay, lubos na kumbinsido na si Ethan ang may kasalanan sa kaawa-awang kalagayan ni Grace. Nako! Napayuko si Locke, dahil ginawa niya ito kay Grace, ang ibig sabihin niyan ay ang anak ko, Tae. Sumugod si Locke papunta sa kompetisyon nang may lumipad na liwanag patungo sa kanila. Swoosh! Isang kulay abong damit ang lumitaw, inihagis ang hawak niya sa lupa at tumatahol, tanggapan ng paggawa, may bago kayong kasama. Gary! Ang itinapon sa lupa ay ang kanyang anak at kawawang-kawawa rin si Grace, duguan ang buong katawan. Paano nangyari ito? Gulat na tumingin ang dating ehekutibo. Kumaway ang abuhing damit, ano ba ang nangyayari ngayon? Ang babaeng iyon ang una at ang batang ito ang pangalawa. Pareho silang natamba dahil sa matinding galit ng sandaling gumawa sila ng isang malakas na galaw. At uminom pa siya ng gamot para sa labanan. Napakalakas ng kanilang galit na sumabog ang kanyang mga ugat. Bilang isang pilay, problema na ito ngayon ng labor office. Kaya pala. Tumango ang dating ehekutibo, bumantong hininga sa malas na kinahinatnan ng 2 bata. Napaka hindi kinakailangang panganib kung palaging may promosyon sa susunod na taon. Bakit mo papipilitin, bakit mo isusugal ang buhay mo? Tingnan mo ako, 9 na taon na ako sa outer sec pero nagpapanggap pa rin akong ehekutibo. Kalokohan yan ng tatay mo. Nag-jack squat ka. Puro pagpikit ng mata lang ang natanggap niya. Ethan. Pinagulong ni Locke ang kanyang mga kamao at napaungol, sinira mo ang anak ko at sisirain din kita. Ginawa rin niya ng batang yun kay Gary, kumunat ang noo ni Luna. Tumangaw si Locke, Luna, nakalimutan mo ba? 3 araw na ang nakalipas, inilagay niya ang kamay niya sa braso ng anak ko. Wala akong nakitang masama doon pero siguradong may ginawa siya. Ang punk na iyan ang pinakamatinding kaaway natin. Galit na sigaw ni Luna, Locke, pugutan natin siya ng ulo at gawin natin siyang harina ng buto. Tara na. Biglang tumayo si Locke at nagmamadaling pumunta sa sementeryo kasama si Luna. Biglang pumasok si Elder Yuan, teka, mga ginoo, bago pa natin malaman kung paano ito nangyari, hindi tayo dapat gumawa ng padalos-dalos na desisyon. Mag-usap na kayo, walang sinuman sa sekta ang santo, mga kaaway o kakampi lamang. Itinulak siya sa tabi at sumugod ang dalawa. Humarap si Elder Yuan sa iba, mga ginoong tagapagpaganap, pigilan ninyo sila kung hindi ay magiging malubha ang sitwasyon. Hindi maaaring hawakan si Ethan. Umiling ang mga ehekutibo, ano ang magagawa natin? Sila ang Black Yama at Twisted Face Rakshasa na lumaban para makapasok sa panloob na sekta.
Hindi tayo ang kanilang katapat. Mas mataas tayo sa kanila dahil sa mga patakaran, pero dahil sa lungkot nila, tayo ang magdurusa. Isa pa, problema ito ng tanggapan ng paggawa. Ginawa na namin ang aming bahagi, paalam na. Tumakbo palayo ang dalawa. Napapadyak at nagmura si Elder Yuan, mga sumpaman, lahat sila ay walang silbi. Wala silang pakialam kahit na nag-aagawan na ang mga disipulo. Matatapos din ang Demon Scheming Sect sa kanilang mga kamay balang araw. May nasasaktang ekspresyon si Elder Yuan. 535. Ang sementeryo ng Demon Scheming Sect ay tahanan ng mga nakaraang henerasyon ng mga pinuno ng sekta, mga kagalang-galang, at mga matatanda. Ang napakalaking kapangyarihang hawak nila noong nabubuhay pa sila ay naging lason pagkatapos ng kamatayan, na pumuno sa sementeryo ng isang madilim na enerhiya at nagbigay ng isang nakakapangilabot na pakiramdam. Ang mahihinang pumupunta rito ay matutuklasan na ang yin na ito ay sumisira sa kanilang mga meridian habang ang mas matagal na pagkakalantad ay haantong sa pinsala sa kanilang core, na magpapahina sa kanila. Dahil dito, ang mga manggagawang nakatalaga sa paglilinis dito ay laging nasa ilalim ng maaliwalas na kalangitan at sa hapon, habang pinuprotektahan sila ng yang ng araw mula sa yin ng sementeryo. Ang magpalipis ng gabi ang magiging huling bagay na nasa isip nila. Dahil sa makapal na yin sa kadiliman, kapag nakapasok na ito sa kanilang katawan, halos imposibleng maalis ito. Kahit ang isang malakas na Yuan Qi ay hindi makapagbibigay ng mahusay na proteksyon. Lahat ay magdurusa sa parehong kapalaran dito. Gayunpaman, noong gabing iyon, habang ang buwan ay nagniningning sa itaas, may isang taong nakaitim na nakaupo sa gitna ng sementeryo, hindi naaapektuhan ng nakakatakot na hangin na dumadaan. Ang itim na enerhiyang pumupulupot sa paligid niya ay lalong sumipsip sa yin, sa sandaling ito ay naging masyadong malapit. Sa buong panahong ito, isang asul na apoy ang nagliyab sa kanyang noo. Walang sino man ang mahuhuli na nagkukultibar dito kundi si Ethan. Iniwan siya rito ni Luna at Locke bilang parusa, hindi bilang sentensyang kamatayan. Hindi man lang bago sila nagsagawa ng background check. Sa pamamagitan ng Profound Heaven Cultivation ni Ethan, hindi niya kukunin ang buhay niya sa lugar na ito, kundi uubusin niya ang lahat ng kanyang lakas, na magiging dahilan ng isang napakagandang parusa. Paano nila malalaman na kakaiba si Ethan saan man siya magpunta? Ang yin dito ay nakamamatay sa lahat maliban sa kanya. Kayamanan ng ibang tao at lahat ng iyon. Dahil sinisipsip ni Demon Transformation Art ang lahat ng bagay, magiging hanggal siya kung mawawala ng pagkakataong sipsipin ang henerasyon-henerasyon ng yin energy ng mga powerhouse ng Demon Scheming Sect. Kaya habang ang pamamaraang ito ng cultivation ay gumagana sa kanyang katawan, ang asul na apoy ay umaakit sa kanyang kaluluwa, at sa loob ng 3 araw, ang cultivation ni Ethan ay sumisikat, nasa bingit ng isang tagumpay. Tuwang-tuwa siya. Ang lugar na ito ay parang libing para sa iba ngunit para sa kanya ay parang langit. Napakabuti naman nito kaya parang ayaw pa rin niyang umalis kahit lumipas na ang 1 buwan. Swoosh! 2 tunog ang pumasok sa kanyang pandinig. Nawala ang asul na apoy at bumalik ang itim na enerhiya sa loob niya habang bumubuntong hininga siya, naiinis, hindi lang talaga ako nakikitang masaya ng mga walang hiya na yan, no? Pinawawalis nila ako sa lugar na ito tapos ngayon ay nagpadala sila ng foreman para bantayan ako. Ngayon ay hindi na ako makapag-cultivate ng mapayapa. Tumayo si Ethan, kinuha ang kanyang walis at nagsimulang maglinis ng mga dahon at maliliit na bato sa sahig. Purong pagkukunwari lang syempre. Ayaw niyang bigyan ng dahilan ng mga loko para lalo pa siyang inisin. Dahil may foreman ka sa akin, bantayan mo akong mabuti. Kaluskos. Mukhang tapat na manggagawa si Ethan, na nagwawali sa buong lugar. Sa sandaling iyon, sina Locke at Luna ay bumangon sa pagpatay, sumugod sa kanya. Nakakunot ang noo na tanong ni Ethan, anong problema mo? Hindi mo ba nakikitang nagtatrabaho ako rito? Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Ang lakas ng loob mong itanong yan ngayon. Ganoon ka na ba kabulag kahit sa sarili mong immoral na mga kilos? Singgal ni Luna. Sumigaw si Locke, Ethan, kung mayroon kang anumang laban sa amin, ilabas mo sa amin, pero huwag kang masyadong madaya para gawin ang iyong mga kamay sa mga bata, para sirain ang kanilang buhay.
Naintindihan ni Ethan ang nangyayari at bumantong hininga, naiintindihan ko, nangyari nga. Humph! Kita mo Luna, alam niya ang lahat. Siya siguro ang may gawa niyan. Sigurado na si Locke nang marinig ang sagot niya. Halos hindi mapigilan ni Luna ang kanyang galit. Tumigas ang mukha ni Ethan, nawala ang kanyang masayang mood, binalaan kita na huwag mong pilitin ang mga bagay-bagay, pero nakinig ka ba? Ngayon, ang mga nakababata ay may kapansanan na. Puspos ka na niyan. Nagpapakasanto ka naman kung ikaw naman ang nanakit sa kapatid ko. Tapos ngayon mangangaral ka pa gamit ang mataas mong moralidad. Uupakan kita. Sumuntok si Luna ngunit casual itong hinarang ni Ethan. Nanlalamig ang boses ni Ethan, wala akong sama ng loob sa iyo at ayaw ko ng away. Pero kung mapipilit ka, libing mo na yan. Ang bastos mo, di ba? Pero ano ang magagawa ng isang taong walang kwenta kung ang ikapitong patong ng Profound Heaven Cultivation ay makapasok sa sect salamat sa kanyang tatay laban sa mga katulad natin? Hindi mo ba alam ang pagkakaiba ng Radiant Stage at Profound Heaven Stage? Kaya ka naming patayin sa isang iglap lang. Pangungutya ni Locke. Umiling si Ethan, ang kanyang mga mata ay parang isang malalim na bangin, higit pa sa alam mo. Pero hindi ako ang karaniwang cultivator mo at pinapayuhan kitang huwag magsimula ng isang bagay na hindi mo kayang tapusin. Hindi ka makakarating sa tamang lugar. Walang galang na batang walang hiya. Sigaw ng dalawa. Humarap si Luna kay Locke, mayroon siyang kayamanang demonyo sa kaluluwa kaya hindi gagana ang mga atake sa kaluluwa. Iyon siguro ang saklay niya. Sabay-sabay nating ayalay ang kanyang ulo kina Grace at Gary. Haharapin na lang natin ito kung sakaling maghayganti ang mga nasa likod niya. Pero huwag kang masyadong magmadali, sabay-sabay nating kunin ang buhay niya, ha? Gusto kong maghayganti para sa anak ko. Bumalik agad sa inyo. Tumanggaw sina Luna at Locke at nagpatuloy sa pag-atake. Sa kanilang isipan, baliwala lang ang pagpatay sa isang Profound Heaven Cultivator. Ang mahalaga ay kung sino ang unang gumawa nito. Gustong-gusto ng dalawa na patayin si Ethan kaya't napagkasundoan nilang gawin ito ng sabay, para pauksain ang kanilang puot. Pero nakatayo lang doon si Ethan, parang hihintay lang na tanggapin ang parusa, sa totoo lang. Ang alon na iyon ay nagpang-inag sa dalawa sa loob. Atake ng kaluluwa ng isang Radiant Stage. Sumagot ang dalawa gamit ang sarili nilang mga soul attack. Bam! Bam! Dahil sa sagupaang iyon, napaatras sila ng 5 hakbang, nawala ang kanilang paghamak at galit, napalitan ng pagkabigla, imposible. Tumayo si Ethan sa kanyang pwesto habang hawak ang walis, habang may ngisi, naiintindihan mo na ba? Hindi mo ako naapektuhan sa Ozure Circle, hindi dahil sa isang kayamanan ng demonyong kaluluwa, kundi dahil sa pagkakaroon ko ng mas malakas na kaluluwa kaysa sa inyong dalawa. Napakurap ang dalawa, nahihirapang paniwalaan kung totoo nga ba ang lahat. Mas malakas ba ang kaluluwa ng isang eksperto sa Profound Heaven kaysa sa 2 eksperto sa Radiant Stage? At kaya pa niya itong ilabas sa mga atake. Malinaw na nasa larangan iyon ng Radiant Stage, kaya bakit? Umalis ka na, huwag mo nang sayangin ang oras ko. Hindi ikaw ang katapat ko. Casual na sabi ni Ethan sa kanila. Nagbago ang mukha ng dalawa, hindi na siya basta-basta nakikita, kundi kapantay nila. Hindi naman iyon magbabago sa mga katulad ni Ethan at sa kanyang kakaibang lakas. Huminga ng malalim si Luna at humarap kay Locke, nasa tugatog na ng Radiant Stage ang kaluluwa niya. Kalimutan mo na ang pagiging nasa Profound Heaven Stage niya at tretuhin mo siya na parang isang eksperto sa Radiant Stage. Patayin natin siya ng todo sa isang suntok lang. Sige. Pumayag naman si Locke. Walang sino man ang gagawa nito ng normal, pero deadma talaga sila at hindi sila uuwi ng walang dala kahit na ang ibig sabihin nito ay mapatay nila siya kasama. Sinugod ng dalawa si Ethan mula kaliwat kanan. Mabilis silang tumawid at muling sumulpat sa mukha ni Ethan gamit ang mga palad. Malalim na ranggong martial art, Moon Palm. Pumutok. Nabalutan ng maitim na asul na yelo ang palad ni Luna kaya naramdaman ni Ethan ang lamig bago pa man ito umabot sa kanya. Malalim na ranggong martial art, Wind Wolf Rake. Sigaw ni Locke pagkatapos.
Kasabay ng isang alulong ng halimaw, ang kanyang kuko ay nagpadala ng libu-libong talim ng hangin na gustong gawing giniling na karne si Ethan. Malungkot na ngiti ang ipinakita ni Luna at Locke sa mangyayari. Ngunit nalito si Ethan. Dahil sa pagkabagot, hinawakan niya ang walis at habang ang kanyang kanang braso ay kumikislap ng pula, nagwalas siya. Whoosh! Isang buhawi ang umakyat sa langit, pinutol ang mga talim ng hangin ni Locke habang ang walis ay dumapo sa kanyang dibdib at pinalipad siya. Habang pababa siya sa lupa, nag-iwan siya ng bakas ng dugo. Ang pagwawalis kay Locke ay nangangahulugan na si Luna na ang may hawak. Nabuo ang kanyang yelo at malapit nang tumama ng Maduraj ito sa pamamagitan ng pagtama na iyon, habang siya naman ay itinaboy palayo sa parehong paraan. Ang napakalaking puwersang iyon ay tumama sa kanyang katawan at nagpatalsik sa kanya ng dugo. Padubog na bumagsak ang dalawa sa lupa, sa sobrang hina ay hindi makagalaw, habang si Ethan ay nakahawak sa walis sa parehong lugar ng may matamlay na tingin. Parang walang nangyari. Pero laki gulat ng dalawa sa kanyang kapangyarihan. Nasa profound heaven stage na siya pero napakalakas pa rin. Ipinakita pa nito na ang isang dragon ay isang dragon kahit nasa kanyang tiyan. Isang pagwagayway pa lang ng walis ay napalingon na ang dalawang amo ng labor office. 536. Ethan, okay ka lang? Sigaw ni Elder Yuan at ilang manggagawa habang papunta rito, pero ang eksenang nakita nila ay talagang nakakagulat. Si Ethan ay perpektong sagisag ng isang manggagawa, may walis sa kanyang balikat at mga simpleng damit, ngunit ang kanyang mayabang na tingin ay walang lugar para sa talakayan. Parang isang Diyos. Habang pinapanood siya ni Luna at Locke, gulat na gulat at duguan ang bibig, ay bumagsak sa lupa sa takot. Isang atake lang ang kinailangan para malabanan ang kanilang lahat-lahat na atake at mag-iwan sa kanila ng matinding sugat. Sino ba siya? Pumunta roon si Elder Yuan at pinanood ang dula ng nanlalaki ang mga mata. Anong nangyari rito? Bakit hindi pa siya patay at ang iba ay nasa lupa na? Sumulyap si Ethan, Elder Yuan, anong ginagawa mo rito? Gusto ko silang himukin na huwag gawin ito, bigyan sila ng oras para may tumawag sa 4 na kagalang-galang para tulungan kayo. Pero wala nang saysay ngayon. Naguluhan si Elder Yuan. Tumango si Ethan, hahaha, salamat Elder Yuan sa iyong pag-aalala, pero hindi na kailangan yan. Wala silang kakayahang saktan ako. Ilayo mo sila, mananatili pa ako ng mas matagal. Pag-uusapan natin ang paksa ng mga demonyo at daw sa unang pagkakataon. Tumango si Elder Yuan ng walang malay. Ang hindi pagkaalam sa sitwasyon ay hindi nangangahulugang hindi niya naiintindihan ang magiging resulta. Walang paraan sina Locke at Luna para patayin si Ethan at dahil alam nila iyon, mas nakahinga siya ng maluwag. Kaya tinawag niya ang iba pang mga alagad upang sunduin ang dalawa at saka umalis. Napanganga ang mga manggagawa nang makita ang kanilang dalawang malalaking pusol na kawawa at hindi man lang makagalaw. Kaya pala paulit-ulit na sinasabi ni Elder Yuan na espesyal si Ethan. Pinatutunayan ito ngayon. Ang kanyang nakatagong bodyguard ay napakahirap pakitunguhan ng mabilis ang dalawang ito. Gumana lang ito para igiit ang kanyang katayuan bilang isang basura dahil kahit ang sect leader ay hindi siya kinukonsinti. Ang pagkakaroon ng mga bodyguard ay isa lamang benepisyo ng trabaho. Hindi nila kailanman naisip, kahit sa pinakamalawak nilang panaginip, na posible pala na si Ethan ang nasa likod ng mga estado ni Locke at Luna. Isa lamang siyang tagapagtatanim ng malalim na langit. Ibig sabihin, dapat ay ginawa ito ng mga nasasakupan ng kanyang matandang lalaki. Ngunit tanging ang dalawang biktima lamang ang nakakaalam ng katotohanan, na ang nilalang na ito ay may kapangyarihang parang Diyos na durugan ang lahat ng mga disipulo ng sekta. Ngayon lang sila nakakilala ng ganito kalaking kakatwa sa buhay nila. Pero ang pinakamalas nila ay ang magkaroon ng kaaway ang kaisa-isang taong hindi nila dapat kalabanan sa kanilang unang pagkikita. Nagtinginan sina Luna at Locke na nagpapakita ng walang katapusang pagsisisi sa kanilang kalooban. Handa na silang mamatay ng magkasama para sa kanilang nakababatang kapatid na babae at lalaki, ngunit ang kanilang target na paghihiganti ay lampas sa kanilang katinoan. Nanlulumo ang dalawa, gustong maghiyawan sa kawalan ng katarungan ngunit hindi sila makagalaw kahit isang pulgada.
Ipinakita sa kanila ni Ethan kung gaano sila kaliit at kaina. Ethan, maaaring mas malakas ka pero hindi ko malilimutan ang puot na ito. Balang araw, papanagutin kita sa ginawa mo kay Grace. Umungol siya sa kalangitan. Ang mapangutsyang pahayag ay nagpang-inig sa mga disipulo sa takot na binuhat siya, halos ihulog siya at tumakbo palayo. Tinitigan ni Luke si Ethan ng may galit. Hindi porket mahina sila ay ibig sabihin na basta na lang nila itong bibitawan. Bumantong hininga si Ethan at nanunuya, ilabas mo yan sa makapal mong bungo. Hindi ako santo pero kahit papaano ay bukas ako tungkol dito. Ako, ikaw at ang mga batang yan ay walang masamang dugo para gumamit ng mga maruruming panlilinlang. Higit sa lahat, kailangan lang kitang durugan para mapatay. Bakit mo sasayangin ang oras mo sa isang napakadetalyadong plano? May iba pa ba maliban sa iyo? Hindi mo ba sila binalaan tungkol sa resultang ito? Hindi mo sana malalaman ang resulta kung hindi mo ito pinlano. Medyo naniwala si Luke kay Ethan sa puntong ito dahil may katuturan naman siya. Dahil malakas ang braso niya, bakit pa niya sasayangin ang oras? Walang mga nakatagong pagsalakay, walang usok at salamin, isang simpleng pag-atake lamang at mamamatay na sila. Ang lakas ni Ethan ang siyang pinakamalaking patunay ng kanyang kawalang kasalanan. Pero malamang alam ni Ethan ang totoong sitwasyon at gustong malaman ni Luke ang katotohanan. Hindi ako basta-basta mabubugbog ng walang dahilan nang hindi nalalaman ang salarin ng anak ko. Ngumiti si Ethan dahil naintindihan na niya ang lahat, tanungin mo si Minerva tungkol dyan. Hindi ba't lagi niyang tinutulungan ang dalawang manloloko? Ano? Nahirapan silang dalawa na paniwalaan ito. Hindi kailanman nasira ang kanilang tiwala kay Minerva at hindi nila kailanman mararating ang konklusyong ito ng mag-isa. Ibinibintang mo lang. Hindi maaaring si Minerva ang gumawa nito. Anong ebidensya ang meron ka? Kahit gaano pa kalaban si Luke, humingi pa rin siya ng ebidensya kay Ethan. Pero tinalikuran siya ni Ethan, hindi problema ko yan. Kayo na ang bahala. Pero sa susunod na lapitan ninyo ako, siguraduhin ninyo kung hindi ay hahayaan kayong patayin ng mga tauhan ko. Lumipad palayo si Ethan, pabalik sa sementeryo. Iniwan ang dalawang nawawalang tupa. Luke, naniniwala ka ba sa kanya? Nauutul-yutul na sabi ni Luna. Ang paratang ni Ethan ay mangangahulugan na ang kanilang mahal na si Minerva ay balak silang patayin. Walang sino man ang kayang tumanggap nito ng basta-basta. Dahil sa isang sekta ng mga demonyo, bibihira ang magkaroon ng kaibigan at ang matagpuan ang kaibigang iyon na ngayon ay naging kaaway ay isang matinding dagok. Kumunat ang noo ni Luke at pumikit, hindi ko alam. Pero tama siya sa isang bagay, hindi niya kailangan ng maliliit na panlilinlang para hawakan tayo. Ibig sabihin niyan ay maaaring tama lang siya. Nayanig ng husto si Luna, paulit-ulit na iniisip ang lahat ng nangyari sa sekta at namutla siya, dapat alam ko na walang sino man sa Demon Scheming Sect ang karapat-dapat pagkatiwalaan. Ang katahimikan ni Luke ay umalangaw-ngaw sa kanyang mga iniisip. Tumakbo si Elder Yuan sa harap nila, binigyan sila ng tableta, salamat sa Diyos at maayos na kayo. Mga tableta pa lang ito para sa ikatlong baitang pero sapat na para makakilos kayong muli. Matandang Yuan, hindi ko alam na ganito kabait. Ngumiti si Luke, maaari mo sanang hikayatin si Ethan na patayin kami at ikaw na lang ang bahala sa tanggapan ng paggawa. Hahaha, isa lamang akong lumang supot ng mga buto na nagpapatigas ng buto. Isa pa, lahat tayo ay makakatagpo ng ating katapusan sa isang punto, nasa tadhana na. Ang buhay at kamatayan ay bahagi ng natural na kaayusan, ang siklo ng bawat nabubuhay na bagay. Maraming disipulo ang itinuturing ang Azure Circle bilang kanilang kapalaran bilang mga material, ngunit ang kanilang kamatayan ay nagbibigay buhay sa iba. Ito ay survival of the fittest. Gaano man kalupit, mayroon itong layunin. Sayang naman kung mamatay kayong dalawa ngayon. Naku, matandang Yuan, kahit gaano pa kasenso yan, hindi ko talaga maintindihan ang sinasabi mo, parang si Ethan lang. Hindi ba pwedeng maging simple ka lang? Pinaikit ni Luke ang kanyang mapurol na mga mata. Kinawian siya ni Elder Yuan, Sir Luke, gamutin mo na lang po ang mga sugat mo, nagrereklamo lang po ako na baka may oras ako para pag-usapan ito kay Ethan. Ah, tama.
Hindi ko maintindihan kung bakit ganoon na lang kalapit si Ethan sa isang matandang lalaking may bone tempering gamit kanyang lakas. Siguro dahil sa mga hindi maintindihang paksang ito, dahil nakahanap na ako ng makakausap. Tumango si Locke. Ngumiti si Elder Yuan, oo, pareho nating gustong maunawaan ang kalikasan ng mundong ito. Pinabalik sila ni Elder Yuan sa isang disipulo sa tanggapan ng paggawa, ngunit sa oras na iyon ay maaari na silang lumipat. Malinaw na naging magaan ang pakikitungo sa kanila ni Ethan. Pupunta sana sila kina Grace at Gary sa silid na inihanda ni Elder Yuan para sa kanila nang lumapit ang isang pamilyar na tao. Tinitigan siya ng dalawa nang may pagdududa. Junior Sister Minerva. Bukas na wika ni Locke. Hinahaplos niya ang ulo ni Grace at lumingon sa kanila, Senior Brother Locke, Junior Sister Luna, anong nangyari? Nasaktan sina Grace at Gary pero lumabas kayo para mamasyal. Ang swerte ko at nandito ako para samahan sila, hi. Ang maliwanag na hajijek ni Minerva ay parang nakakapangilabot sa kanilang mga tainga. Ipinakita nito sa kanila kung gaano siya katuso. Tama si Ethan, lagi niya silang ginagaya. Hindi nila kailangan ng patunay para makita ito. Sinong kaibigan dyan ang matutuwa sa kanilang kasawian? Minerva. Umungol si Luna sa loob at ang kanyang mga mata ay nag-alab sa apoy ng paghihiganti. 537. Minerva, nakaranas sila ng negatibong reaksyon sa kompetisyon. Ikaw ba ang may gawa nito? Pinaikit ni Luna ang kanyang mga mata. Pangungot siya, ipinahayag ni Minerva, paano mo nasabi iyan, nakababatang kapatid? Ginawa ko na ang lahat para makapasa ang mga kawawang batang ito sa promosyon ng Outer Sect. Dahil sinasanay nila ang kanilang sarili sa ganoong kalagayan, hindi ka ba natatakot na lalamigin ako kung sisisihin mo ako? Ikaw. Walang ebidensya si Luna at hindi siya makapagsalita kahit na sinusubukan niyang magmura. Malamig na tiningnan ni Locke si Minerva, tama na ang pagkukunwari mo. Hindi namin alam kung paano mo nagawa iyon pero malinaw sa amin na ikaw ang salarin. Dapat ay prangka ka ngayon at huwag magkunwari. Hi. Prangka naman talaga si Kuya Locke gaya ng dati kaya oo, susundin ko. Oo, plinano ko ang lahat. Ngumisi siya, at hindi lang ito, kundi lahat ng bagay simula pa noong una. Sabay na nagsalita ang dalawa, lahat. Bakit, nakalimutan mo na ba kung paano ka napunta sa labor office? Kumurap-kurap si Minerva habang nanlilibak, hi, ang ganda naman ng buhay mo rito para baliwalain ang mundo sa labas. Magsalita ka nga ng malinaw. Muntik nang sumabog si Locke sa galit. Tinitigan siya ni Luna ng matalim. Nanunuya si Minerva nang magkaroon ng relasyon si Kuya Locke sa labas ng sekta, na nagresulta sa isang anak na lalaki, iniulat ko ito sa mga matatanda. Iyon ang dahilan kung bakit ka pinalaya sa tanggapan ng paggawa. Tungkol naman kay Gary, nakaligtas lamang siya sa pagbitay dahil ang iyong Panginoon ay isang kagalang-galang na may maraming kaakit-akit na katangian. Kudos, hi. Ikaw pala yan. Ikinuyom ni Locke ang kanyang mga kamao, tumataas ang kanyang uhaw sa dugo. Natatawang sabi ni Minerva, sabay lingon sa susunod niyang biktima, Junior Sister, natatandaan mo ba yung tableta noong nasa ikalimang baitang ka pa? Mabait naman ako at binigyan kita ng tip tungkol dito para nakawin mo ito at mapabuti ang pangangatawan ni Grace. At natupad mo ang inaasahan ko dahil sumama ka rito. Kailangan lang kitang i-report. Ikaw pala. Nanginginig si Luna sa uhaw sa dugo, ang mga paghihirap namin nitong mga nakaraang dekada ay dahil lahat sa iyo. Bakit? Ano ang ginawa namin sa iyo? Ako mismo ang nagdala sa iyo sa sekta, kaya bakit ang lupit mo? Nilalabanan ni Locke ang galit, nanginginig ang boses niya. Ngumisi si Minerva, syempre naman may motibo ako, sapat na nga. Hindi ko basta-basta sasaksakin ang mga kaibigan ko nang dahil lang sa wala. Dama po ang nagyayelong mga mata ni Minerva kay Locke, Kuya Locke, lagi kitang nirerespeto simula nang dalhin mo ako rito, pero hindi mo dapat ako pinagkaaitan ng ganoon kaga. Nang ahas ka pang tawagin itong pamumuno ng sekta, na nagpapahintulot sa dual cultivation ngunit ipinagbabawal ang pag-ibig. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa kalokohang yan pagkatapos mong magloko, at magkaroon pa ng anak?
Subukan mong tawagin yang dual cultivation. Nako! Nakaramdam ng pagkailang si Locke sa titig niya at bumaantong hininga, tungkol lang sa maliit na bagay na ito. Tumahimik ka nga, syempre hindi lang iyon. Humarap si Minerva kay Luna na may nakakatakot na ngiti, ang pinakamahalaga ay ang kota ng mga piling disipulo. Ang nakatatandang kapatid na si Locke at ang nakababatang kapatid na si Luna ay parehong kilalang mga disipulo ng inner sect at hindi tatanggi na umakyat sa mas mataas na posisyon dahil limitado ang mga posisyon. Naku, yan talaga ang motibo mo, ulupong. Ang kaninang pagkakasala ni Locke ay nabalot ng galit nang marinig niya ito. Hindi ito ginawa ng kawawang si Minerva na ito para sa paghihiganti, kundi para sa pansariling pakinabang. Sumpa, mamamatay ka lang sa pagiging manlalaro. Akala ko nakuha ko na ang nararapat sa pagiging walang kwentang tao. Nako, napahiya ako nang wala sa sarili. Tinitigan ng masama ni Grace si Minerva, naiintindihan ko na nagplano ka laban sa amin para sa mga piling pwesto, pero bakit mo hinahabol si Grace? Mga bata pa lang sila. Dahil malapit nang magsimula ang pagpili ng mga piling tao, ang pagpasok pa lang nila sa inner sect ay hindi na magiging banta sa iyo. Kailangang poksain ang mga damo mula sa mga ugat, kung hindi ay hindi ito masusugpo. Natatawang sabi ni Minerva, bilang mga kamag-anak mo, kapag nalaman ng mga batang yan ang tungkol sa pagkakasangkot ko sa mga parusa mo, kamumuhian nila ako ng todo. Kaya sa halip na hintayin silang dumating para sa akin, gumawa ako ng preemptive strike na nagpahina sa kanila. Nakakahiya na pinuprotektahan ng mga patakaran ng sekta ang mga disipulong may potensyal. Hindi maaaring hawakan ng isang panloob na disipulo ang mga panlabas na disipulo, maliban na lang kung ang huli ang magpasimula nito. Ano pa bang ibang pagpipilian bukod sa pagplano ng kanilang pagkamatay sa sarili nilang mga kamay? Nabalitaan ko na nagdala ang sect leader ng bagong disipulo kaya pinapunto ko ang babae para subukan siya. Hindi naman masamang resulta ang pagpatay sa kanya, pero si Ethan ay isang talunan, nasaktan pa at nauwi sa labor office. Humph! Wala nang ibang pagpipilian kundi ang gumawa ng mga pukana. Pinagpapawisan ng todo sina Locke at Luna. Kung talunan si Ethan, wala nang pag-asa ang buong Demon Scheming sect. Pero dahil walang alam si Minerva tungkol sa kapangyarihan ni Ethan, pinanatili nila itong ganoon. Ngunit hindi maaaring pabayaan na lamang ang mga kasuklam-suklam na pukana ni Minerva laban sa dalawang ito. Tumanggaw sina Luna at Locke at sumugod na para umatake. Bilang mga eksperto sa ikatlo at ikaapat na antas ng Radiant Stage, kahit nasugatan, isa silang puwersang dapat harapin. Pareho silang sapat para mapanganga sa takot si Minerva, ang ikatlong antas ng Radiant Stage. Minerva, papatayin ka namin kahit iyon na ang huling bagay na gagawin namin. Sigaw ng dalawa. Napaatras si Minerva ng 5 hakbang sa purong hangering pumatay, ginamit ang lahat ng kanyang yuan chi para depensahan. Ang sumunod na pagsabog ay hindi nangyari sa pagitan nila, kundi sa pader ng tanggapan ng paggawa ng isang asul na figure ang bumaril sa harap ni Minerva at napilitan ang dalawa na umatras gamit ang kanyang mga atake gamit ang kanyang palad. Umatras sina Locke at Luna ng 10 hakbang habang ang isa naman ay 3 lamang ang hakbang. Sumigaw ang dalawa nang makita ang bagong dating, pangalawang nakatatandang kapatid na si Olsen. Hahaha, napakalakas ng mga junior kahit na ilang taon na silang nagtatrabaho sa labor office. Kahit na nasa ika-5 layer na ako ng Radiant Stage Cultivation, hindi kita mapipigilan. Ikinuyom ni Olsen ang kanyang mga kamay. Sina Locke at Luna ay nauuhaw sa dugo. Olsen, may kasalanan ka rin. Sigaw ni Locke. Ngumiti si Olsen, mga junior, paano ninyo nasabi yan? Wala akong maintindihan sa sinasabi ninyo. Pero kung gusto niyong saktan ang nakababatang kapatid na si Minerva, kailangan niyo munang dumaan sa akin. Hinawakan ni Olsen ang kamay ni Minerva at lumipad palayo, batang kapatid na Minerva, halika. Huwag na nating sayangin ang oras sa kanila. Hindi ko mapigilan. Hinabol ako ni Locke at Luna. Ngunit ang biglaang pagdating ng 4 na bakas ng usok ay nagpalibutan sa kanila habang nagbibigay sila ng tipikal na nakakatakot na panunuya.
Kasabay ng pagkalansing ng mga kadena, natagpuan ni Locke at Luna ang kanilang mga sarili na nakatali, naghihintay na mawala ang usok at maipakita ang apat na mapanlinlang na demonyo. Natagpuan ni Locke at Luna ang kanilang mga sarili na hindi makawala sa itim na kadena. Hi! Hindi ka makakatakas sa Demonic Cultivator Hero Quartet, ang Heroic Four, ang Four Skimming Demons. Humajejek na sabi ni Sly Demon. Labis na ipinagmamalaki ng marahas na demonyo ang kanyang sinabi, nakatanggap ako ng balita na may isang tao sa tanggapan ng paggawa na gustong mamatay sa pamamagitan ng paghawak sa ating Steward Kindstone. Sa aming paglilibot, natagpuan namin kayong dalawa na akma sa aming pangangailangan. Teka, hinahabol ba ninyo si Steward Kindstone? Steward Kindstone. Sino yan? Wala tayong steward dito. Naguguluhan na tanong ni Locke, at sino kayong apat? Anong ginagawa ninyo sa labor office? Ang apat na mapanlinlang na demonyo ay kararating lang sa sekta at marami ang hindi nakakakilala sa kanila. Ngunit nang marinig ang kanyang mga salita, ang apat na mapanlinlang na demonyo ay nanlamig at lalo pang lumala ang kanilang galit sa kanila. Alang-alang sa Diyos, ang aming mga pangalan ay kahanga-hanga, ang buong sekta ay umaalingaw-ngaw sa Malademonyo at Bayaning Cultivator Quartet. Pero nang ahas ka pang sabihin na hindi mo kami kilala. Dahil lang dyan, nararapat sa iyo ang pinakamasakit na kamatayan. Ngumisi ang marahas na demonyo na ipinapakita ang kanyang malaperlas na puti. 538. Mga kapatid, punatin natin sa apat ang mga hanggal na ito. Tili ng marahas na demonyo, hinihila ang kadena at nakagalaw ang dalawa. Kumapit ng mahigpit ang mga kuko ng marahas na demonyo sa leeg ni Locke bago pa ito makatakas, dahilan para may angat ito sa ere. Hinawakan ng mga kapatid niya ang tigi-isang sanga habang tumatawa. Umalingaw-ngaw ang nakakatakot na tawanan ng apat habang naramdaman ni Locke ang kanyang sarili na hinihila sa apat na direksyon at napaungol. Natarante si Luna, inilalayo siya ng nakakatakot na aura ng apat na pigmi at hindi niya nagawang tumulong. Namutla si Luna nang marinig ang kanilang mga ungol na pumuno sa kanya ng takot. Sino sila? Naiintindihan ko na malalakas sila pero bakit sila lumapit sa amin? Ang swerte nila. Una ay ang hindi pagkakaunawaan nila ni Ethan, muntik na siyang mapadikit sa lupa gamit ang maladyos niyang kapangyarihan, at pagkatapos ay nalaman niyang pinaglalaroan lang sila ng kanilang matalik na kaibigan sa loob ng maraming taon. At nang maghihiganti na sana sila, dumating ang apat na baliw na unano, dahilan para wala silang magawa laban sa kanila. Balot ng kalungkutan, pagsisisi, at pagkabigla si Luna. Halos maiyak na. Napaungol si Locke sa sakit, namumula at basang-basa ang mukha niya habang unti-unting lumalayo ang mga paa at kamay niya sa mga uka nito. Tumawa ang apat na mapanlinlang na mga demonyo sa buong oras na ito, nagkukulitan na parang isang magaspang na gawain, ganyan talaga. 1, 2, 3, hilahin mo. Tumigil ka. Nasa sukdulan na ang panghihina ni Locke nang lumapit si Elder Yuan na sumisigaw at nagmamakaawa, mga Ginoo, pakiusap po, pakawalan ninyo siya. Hindi niya alam ang kalagayan ng mga Ginoo at nasaktan niya kayo. Pakiusap po, magsisi kayo. Sumanghal ang marahas na demonyo, hindi mahalaga iyon, ngunit nang ahas din silang hindi malaman ang ating marangal na titulo. Mga kapatid, hilahin ninyo. Teka. Ikinumpas ni Elder Yuan ang kanyang mga braso sa lahat ng dako, hindi mo sila maaaring patayin, dahil mga kaibigan sila ni Steward Kindstone. Ano? Kaagad na tumigil ang mga pigmi at gayon din ang mga panaghoy ni Locke. Habang nakatingin kay Locke na pinag-iinitan nila, pinagpawisan silang apat. Pagkatapos ay binitawan nila siya, inihiga sa lupa at sinimulang himukin ang kanyang mga balikat. Inalis pa ng marahas na demonyo ang kanyang karaniwang marahas na mukha para sa isang mas mabait na ngiti, hihihi, isang tunay na pagkakamali ito, kaibigan ni Steward Kindstone. Huwag mo nang alalahanin pa, at huwag mong sasabihin kay Steward Kindstone ang tungkol dito. Ayaw mo naman kaming magdusa, di ba? Nagsalita ang marahas na demonyo sa pinakamapangilabot at taos-pusong tono at sinunod din ito ng kanyang mga kapatid. Natulala ang iba sa eksenang ito. May problema ba sa mga weirdong ito? Kakaasar lang nila sa akin kanina tapos ngayon ang galang na nila.
Nagulat din si Elder Yuan. Binanggit niya ang pangalan ni Ethan para sa mga taktikang pananakot, ngunit medyo naging mabisa ito. Nang marinig ng apat ang pangalan niya, sila ay naging maamo na parang mga kordero. Ano kaya ang lakas niya para mapasunod ang apat na kalokohang ito? Kumislap ang mga mata ni Elder Yuan. Teka, sandali. Dahil sa pagiging mainitin ng ulo ni Stuart Kinestone, hindi siya madaling makipagkaibigan. Kapag nagkikita kami, hindi siya nakikipag-usap ng maayos at agad-agad kaming sinasaway. Sumunod ka o mamamatay, anong klaseng kaibigan? Tanong ni Sly Demon. Kumunat ang noo ng mga kapatid niya at nagtanong, mga kaibigan ba talaga kayo ni Stuart Kinestone? Tumango sina Locke at Luna. Kahit walang ideya kung sino ang Stuart Kinestone na ito, ang hindi pag-amin ay parang pagsuko ng kanilang buhay. Ang mga kakatwang ito ay kahanga-hanga sa lakas at karakter, mas parang mga baliw. Kumunat ang noo ng marahas na demonyo at nag-isip. Dahil sa tagal na kasama si Ethan, natuto na ang gago na ito na gamitin ang kanyang pansit. Matandang Yuan, may nagsabi sa amin na nasa problema si Stuart Kinestone kaya pumunta kami at nakita lang ang dalawang disipulo ng Radiant Sage. Kaya itinuring namin silang mga ignorante dahil sa pagkakasala sa kanyang kagandahang asal. Pero dahil mga kaibigan sila ni Stuart Kinestone, sino ang mga salarin kay Stuart Kinestone? Tanong ng marahas na demonyo kay Elder Yuan. Napabuntong hininga si Elder Yuan. Nako, kailan pa natutong mag-isip ang mga kupol na to? Naging mga bagong tao na sila simula nang bumalik sila. Pero dahil dito, mas lalo lang nagiging mahalaga si Ethan, ang magpapabago sa kanila. Pinuri siya ni Elder Yuan sa loob habang nakangiti, mga executive, yung mga humahabol kay Stuart Kinestone ay lumipad na lang palayo. Hinabol sila ng dalawang ito pero pinigilan ninyo sila. Hindi nyo ba nakita? Naalala ng apat ang naunang eksena at nakakita nga sila ng 2 taong lumilipad palayo. Ngunit dahil masyadong malayo na sila, pinahinto nila ang 2 na humahabol. Itinigil na namin ang mga palakaibigang laro. Namula ang apat, napakamot sa ulo habang nakangiti, pasensya na, hindi ko alam na magkakampi pala tayo at inaalagaan si Stuart Kinestone. Huwag niyo po sana sabihin sa kanya. Nagmamakaawa ang marahas na demonyo habang nag-aalinlangang sinabi ni Sly Demon, pero sino ang dalawang iyon nahahanap ng gulo para kay Stuart Kinestone? Kailangan natin silang patayin agad. Tumango naman ang 3 pa. Nagliwanag ang mga mata ni Luna at naunawaan ni Locke ang kanyang naisip. Baliw at hindi kilala ang apat na ito, ngunit sila ay matitigas at madaling malinlang. Bakit hindi sila gamitin para maalis sina Minerva at Olsen? Sumabat agad si Elder Yuan bago pa man ito lumala, nang makita ang kanilang mga intensyon, mga ehekutibo, sila ay mga panloob na disipulo, ngunit hindi ninyo sila maaaring hawakan dahil sa mga patakaran ng sekta. At kung gusto ni Stuart Kinestone ang kanilang buhay, paano sila makakatakas? Mas mabuting huwag makialam sa mga plano ni Stuart Kinestone. Nagliwanag ang apat at tumango. Matandang Yuan, tinitigin siya ni Locke, pagkatapos ay bumantong hininga. Iniligtas ni Elder Yuan ang kanilang mga buhay at ngayon ay sinira niya ang kanilang pagkakataong makaganti. Naguguluhan na tiningnan siya ni Luna. Simpleng sinabi ni Elder Yuan, malupit ang mga pamamaraan ng mga ehekutibong ginoong ngunit ang mga iyon ay bunga ng mga pangyayari samantalang sila ay mga simple at tapat na tao lamang. Dahil napatawad na sila, bumalik sila sa sekta, tapat at matapang, ngunit malakas din. Hindi sila makikialam sa politika ng sekta at mamamatay dahil dito. Ngunit ngayong nasabi ko na iyan, hindi gagana ang iyong paghihiganti kaya mas mabuting alagaan mo na lang ang mga nakababatang iyon. Matandang Yuan, naiintindihan ko na. Gary, nanlaki ang mga mata ni Locke. Nang gusto niyang labanan si Minerva hanggang kamatayan, nakalimutan niya ang lahat tungkol sa kanyang anak na nasa bingit ng kamatayan. Kinailangan niyang gamitin ang buhay na ito para alagaan ang kanyang anak. Nagmamadaling bumalik si Locke sa silid. Nagpakita ng pasasalamat si Luna kay Elder Yuan at sumunod dito. Sumunod din ang apat na mapanlinlang na demonyo, na naintriga. Habang si Elder Yuan ay pinapanood lamang sila ng may hajejek.
Pagbalik ni Locke sa sirang kubo, nakita niya ang kanyang anak na nasa huling hininga at walang malay. Labis ang sakit ng kanyang puso at tumulo ang kanyang mga luha. Hinaplos ni Grace ang nanghihinang mukha ng kanyang kapatid, habang nakapikit ang mga mata sa sakit. Naku, mukhang mamamatay na sila. Biro ni Sly Demon. Pagkatapos ay sinundan ni Wimp Demon ng, hindi ba nila ininom ang kanilang mga gamot? Dapat ba natin silang bigyan? Salamat sa mga ehekutibo, pero durog na ang mga meridian nila at kahit isang tableta para sa ikapitong baitang ay hindi kayang. Nabulunan si Locke sa emosyon. Tahimik na pinunasan ni Luna ang kanyang mga luha. Ngunit ang apat na mapanlinlang na mga demonyo ay walang pakialam. Nagmukhang kakaiba ang marahas na demonyo, ano ang silbi ng pag-iyak? Ilan lamang ito sa mga sirang meridian, walang hindi kayang gamutin ni Stuart Kindstone. Hindi ba't magkaibigan kayo? Napakabukas palad ni Stuart Kindstone sa kanyang mga kaibigan. Stuart Kindstone. Tumigil ang dalawa sa pag-iyak at nagliwanag ang pag-asa sa kanilang mga mata. Kahit sino pa man ang Stuart Kindstone na ito, siya ang kanilang huling pag-asa. 539. May iligtas kaya talaga sila ni Stuart Kindstone. Nag-alangan si Locke. Nakatitig si Luna sa apat ng may parehong nagmamakaawang tingin. Tumawa ang apat, habang nakadiin ang dibdib ni Violent Demon, at sinabing, malinaw na hindi kayo matagal na kasama ni Stuart Kindstone, o alam nyo na. Sasabihin namin sa inyo, dahil matagal na ninyo siyang nakatrabaho. Walang imposible para sa kanya. Oo, napilayan din si Matandang Lee pagkatapos ng kanyang laban hanggang kamatayan ngunit sa tulong ni Stuart Kindstone ay mabilis siyang nakabangon. Nakapasok pa nga siya sa ethereal stage. Yumuko si Wimp Demon. Kumunot ang noo ni Scrooge Demon, umiling, nabalitaan ko na sa huling digmaan ng Titans, ang mga matandang kot na iyon ay nakatanggap ng maraming gantimpala para sa kanilang mga pagsisikap, hindi tulad natin, na tinawag pabalik sa sekta at hindi nakaranas ng kasiyahan. Kahit ang mag-asawang may kapangyarihan ay naging malalangit na. Ang swerte naman. Bakit ba tayo laging nakakaligtaan ng magagandang bagay? Ikinalungkot ng apat ang kanilang kaawa-awang kapalaran. Nagdududa pa rin si Locke sa pagtatanghal na ito ngunit isang bagay ang sigurado, kahanga-hanga si Stuart Kindstone. Nasa kanyang mga kamay ang kinabukasan ng mga batang ito. Pero nasaan na si Stuart Kindstone ngayon? Yumuko si Locke sa harap ng apat. Hindi ito nagustuhan ng apat na mapanlinlang na demonyo, kaya nagtanong sila, hindi ba't mga kaibigan niya kayo? Bakit hindi ninyo alam kung nasaan siya? Sa sobrang takot, natigilan ang dalawa. Ang pag-amin na wala silang kaalam-alam tungkol sa sinumang katiwala ay isang bagay na mag-uudyok sa mga baliw na ito na durugin sila muli. Sa ilalim ng mga titig ng apat, bumaantong hininga ang dalawa. Mas gugustuhin pa naming mamatay kaysa sabihin ito. Nagsimula ang isang awkward na mood, kung saan nagtatampo sina Locke at Luna habang ang apat na mapanlinlang na demonyo ay nagdududang nakatingin sa kanila. Isang matandang tawanan ang bumasag sa tensyon, mga ehekutibo, hindi po katiwala rito si Ethan kaya hindi nila alam ang tungkol sa dati niyang katayuan. Tumango ang apat na mapanlinlang na mga demonyo, nasiyahan sa sagot na iyon. Habang sina Locke at Luna ay nabigla, ang dakilang Stuart Kindstone na pinagmamalaki ng apat na ito ay si Ethan. Gulat na ibinaling nila ang kanilang mga tingin kay Elder Yuan. Tumawa si Elder Yuan, alam mo na. Si Ethan na lang ang tanging pag-asa ng mga batang ito. Nakakalungkot na nasaktan mo siya at mahirap sabihin kung pakikinggan niya man lang ang mga pakiusap mo. Nasaktan mo ba si Stuart Kindstone? Nakita ng marahas na demonyo ang kanilang mga tensyonadong mukha at sinipa sila habang natutamba, hahaha, mga baliw kayo. Ang init ng ulo ni Stuart Kindstone ay napakasama, masungit sa lahat ng bagay. Ang pakikipaglaro sa kanya ay makakasira sa inyo kahit na magkaibigan kayo. Mas mabuting ilibing ninyo ang mga batang ito kaysa sayangin ang inyong hininga. Sumabay sa tawa ang kanyang mga kapatid, sumasayaw sa tuwa. Tila ang pinakamalaking hiling nila ay ang makitang nagdurusa ang iba. Lalong sumama ang pakiramdam ni Locke at Luna habang patuloy na nanunuya ang apat. Sila mismo ang may gawa nito dahil lagi nilang sinusubukang sandutin si Ethan. Sila ang pinakamalayo sa mga kaibigan. Bakit pa niya sila tutulungan?
Bumantong hininga ang dalawa sa panghihinayang dahil sa hindi nila pagtrato sa kanya ng maayos. Pagkatapos, sumigla si Luna at sinabing, "Oh, Elder Yuan, hindi ba't palagi kayong magkasundo ni Ethan? Pakiusap, ipagdasal ang aming kaso at humingi ng tulong sa Diyos na ito. Wala kaming kapangyarihan." Tumingin si Locke kay Elder Yuan ng may pag-asa. At kaya nga ang nagpapakilalang leader na ito ng labor office ang naging target ng halikan sa puwet ng dalawang amo na ito. Kayong dalawa ay kadalasang napakataas at makapangyarihan, walang pakialam sa iba. Ngayon, sa huling sandali ay napunta kayo sa aking maliit na kalagayan. Maaaring napunta si Ethan sa pinakamababang baitang, ngunit mayroon siyang apat na tapat na katulong. Dapat ay pinag-isipan mo ito ng mabuti mula pa sa simula. Pinagalitan sila ni Elder Yuan at parang natural lang iyon sa dalawa, sabay yumuko, "Isa sa puso namin ang aral mo, Elder Yuan. Babaguhin namin ang aming mga gawi." Bigla silang nakaramdam ng kakaibang pakiramdam. Ang pambabala sa hindi kilalang matandang lalaking ito ay nagmukha siyang matangkad at kahanga-hanga, kaya naman masunurin sila sa kanyang mga salita. "Kung gayon, tutulungan kita." Ang sagot niya ay nakasalalay lamang sa iyong saloobin. Kumaway si Elder Yuan. Tuwang-tuwa sina Locke at Luna, at nakalimutan na sila pala ang mga pinuno ng tanggapan ng paggawa. Kaya, silang dalawa at si Elder Yuan ay bumalik muli sa sementeryo habang ang apat na mapanlinlang na demonyo ay nag-aalaga sa mga batang nakahiga sa kama dahil sa mga mapanlikhang salita ni Elder Yuan. Bakit? Dahil isinabot niya si Ethan sa kanilang mga ulo. Pagkalipas ng isang oras, pumasok ang tatlo sa nakakatakot na sementeryo at nakita si Ethan sa isang batong nababalot ng itim na enerhiya. Ngumisi si Ethan, "Wala pang isang araw at nakabalik ka na. Ano, gumaling ka na at nangangati ka na ba para sa away?" Pero sa pagkakataong ito, iba na ang kahihinatnan nito. Namula sina Locke at Luna, napaluhod at inihampas ang kanilang mga ulo sa bangkita, "Patawarin ninyo kami sa aming labis na kamangmangan sa lahat ng ito. Nagmamakaawa kami kay Stuart Kindstone na bitawan na ang nakaraan at iligtas ang buhay ng mga bata." "Hindi." Maikling sagot ni Ethan at iniwas niya ang tingin. Mapait ang loob ng dalawa, at ang kanilang mga mata ay desperadong nakatuon sa kanilang huling pag-asa, si Elder Yuan. Napansin ni Elder Yuan ang kanilang halatang pagmamakaawa at sinabing, "Sir Kindstone, nanganganib ang buhay ng mga bata, malapit nang masira ang kanilang kinabukasan. Bakit hindi ninyo sila iligtas?" "Hindi ko problema." Parang bato ang tindig ni Ethan. Malawak ang ngiti ni Elder Yuan, "Gagawin po ba ito ni Sir?" Si Elder Yuan ay isang kaibigang nagpapalawak ng kalikasan ng mundo. Pero kahit ano paman, isa lamang itong debate, hindi isang pabor. Kailangan ko pa ring tumanggi. Walang awa ang mga mata ni Ethan. Natarante sina Locke at Luna. Bumulong si Elder Yuan, "Kung gayon, Sir Kindstone, ililigtas mo ba ako kung ako ang nasa bingit ng kamatayan?" Kung wala si Elder Yuan, wala akong makakausap tungkol kay Dao. Biglang sabi ni Ethan. Tumango si Elder Yuan, "Kung gayon, maaari ko bang ipagpalit ang buhay ko para sa isa sa mga bata?" Palitan. Lumingon si Ethan, "Elder Yuan, paano ito naging pantay? Hindi ba? Nagmukhang panta si Elder Yuan, pantay-pantay ang kalupitan ng langit sa lahat. Para sa malalakas, ang buhay ay isa lamang estadistika. Hanggat matatag ang bilang na ito, uunlad ang buhay. Mamamatay ako para sa kanilang buhay, o mabubuhay sila para sa aking kamatayan. Walang pakialam kung pareho lang ang resulta. Ang mga demonyo ang pinagmumulan ng lahat ng kasamaan, kinakatawan nila ang pagkawasak ng lahat ng ating nalalaman. Ngunit mula sa mga abo, lumilitaw ang bagong buhay. Ang mga demonyo ay may sariling landas. Ang lahat ng kamatayang kanilang ikinakalat ay nagdudulot ng buhay, lahat ng ito ay naaayon sa natural na paraan. Ngayon, ibinibigay ko ang aking mga lumang buto para sa kinabukasan ng aking kabataan. Nakatitig ng mariin si Ethan at bumulong, ang landas ng demonyo ay kumakatawan sa pagkawasak at nagdadala ng buhay. Ang malupit na mundong ito na sinisira ng mga demonyo, sa katunayan ay inaalagaan nila ang buhay. Daladala ang lahat ng kasalanan at nagiging demonyo. Ngumiti si Ethan, kamatayan para sa buhay at pagkawasak para sa kapakanan ng mundo.
Elder Yuan, tinulungan mo ako kaya tutulong din ako. Hindi mo kailangang ibigay ang sarili mong buhay. Tuwang-tuwa sina Locke at Luna. Tumawa si Elder Yuan, Sir Kindstone, tutulungan mo ba ang isa o silang dalawa? Matapos mailigtas ang isa, sa palagay ko ay gugustuhin ni Elder Yuan na ibigay ang kanyang buhay para sa isa pa. Kaya ililigtas ko na lang silang dalawa, nakangiting sabi ni Ethan. Masayang-masaya ang dalawa, ang kanilang mga ngiti ay umaabot hanggang tainga. Tumawa si Elder Yuan at tumango. Napakatalino niya, naiintindihan niya agad. Samantala, nakatayo si Olsen Lanten sa isang hangin, pinapanood ang mga matatandang may puting balbas na lumilipad ng may malungkot na kalooban. Lumapit si Minerva, naiinis, Susmariosep, sa wakas ay nagpapatrolya na ang mga elder at ang kailangan lang natin ay mag-waltz ang dalawang iyon at matatapos na natin sila. Ang pag-atake sa isang inner disciple ay isang sentensya ng kamatayan. Pero sumalpok ang mga bulok na baliw na iyon. Sayang naman. Malapit nang matapos ang kanilang parusa at kung mahuhuli tayo, babalik sila. Magiging banta ito sa atin at sa pagkuha ng mga piling pwesto. Naningkit ang mga mata ni Olsen. Tumango si Minerva, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kalupitan, pangalawang nakatatandang kapatid, hindi pa natin nasusuri ang pinagmulan ni Ethan. Iniisip ko kung sino siyang nakatatanda o ang word ng kagalang-galang. Siguro. Subukan mo ang katotohanan sa pamamagitan ng pag-framing sa kanya. Pinutol siya ni Olsen gamit ang isang mapanlinlang na ngiti. 540 po. Dito, Katie wala Kindstone. Si Luke ang nagsilbing gabay, walang ekspresyong parang mayabang at mas parang isang mapang asar na katulong. Sino ang target? Sina Ethan at Elder Yuan. Nanlaki ang mga mata ng mga manggagawa, halos hindi makapaniwala sa kanilang mga nakita. Kailan pa pumila si Luke? At tingnan mo si Luna, napakatahimik. May bahid ba ng takot at kaba ang mga bodyguard ng walang kwentang si Ethan? Walang tigil ang bulong-bulungan, pero hindi alintana ni Luke at Luna, ni hindi man lang kumukurap ang kanilang mapagkumbabang mga ngiti. Dahil si Ethan ang kanilang huling pag-asa, kinailangan ng pag-isipang mabuti ang kanilang mga sasabihin bago ibuka ang kanilang mga bibig. Tungkol naman sa mga bagay tulad ng karangalan at dignidad, paano pa iyon mas mainam kaysa sa pagliligtas ng buhay ng kanilang mga kamag-anak? Bukod pa riyan, ang malakas na braso ni Ethan ang siyang dahilan kung bakit sila tuluyang natalo. Kontento na rin sila na mapailalim sa isang napakalakas na amo. Nakarating ang kanilang prosesyon sa kubo at napansin ni Ethan ang nakasisilaw na butas sa dingding na nakataas ang kilay, ilang araw pa lang akong nawala pero wasak na ang lugar. Mabuti naman at nadala ninyo ang inyong kapatid na babae at anak na nakahiga sa kama sa tambakan ng basura habang iniiwan ang mga buo ninyong bahay para sa iba. Hahaha, Stuart Kindstone, hahaha, gulo lang talaga to. Umiling si Locke sa paalala. Kumunat ang noo ni Ethan habang nag-iisip. Pumasok ang grupo at sinalubong sila ng walang humpay na kaluskos ng kanilang mga tainga. Naririnig ni Ethan ang mga boses ng apat na kupal na iyon mula sa 1 milya ang layo. Bro, sigurado akong Magi gising siya sa loob ng 1 buwan at ang babae naman ay kalahati pa lang. Deklara ni Sly Demon. Umiling si Wimp Demon, hindi, kabaligtaran iyon. Tingnan mo ang mga sugat nila, imposibleng Magi gising sila agad. Postahan natin ito gamit ang tableta para sa ika-5 baitang. Sabi ni matandang ika-3, 1 buwan na lang daw, at sabi naman ni matandang ika-4, pagkatapos ng 1 buwan. Matandang ika-2, ano sa tingin mo? Tumingin si marahas na demonyo kay Scrooge Demon na may hawak na taya. Nagreklamo si Scrooge Demon, pwede bang hindi ako sumali? Ayokong matalo. Huwag kang tumaya at lahat ng pag-aari mo ay magiging akin. Galit na galit ang marahas na demonyo. Muling umungol si Scrooge Demon at saka kumuha ng isang maliit na bote, ito ang bahagi ko mula sa Alchemy Office ngayong buwan, isang tableta para sa ika-3 baitang. Ito, matandang ika-3 baitang. Ika-3 baitang. Ang lakas ng loob mong tanggalin yan. Ika-5 baitang ang blind kaya ilabas mo na yan. Huwag mo akong kapkapan. Sigaw ng marahas na demonyo. Biglang bumagsak ang mood ni Locke at Luna, at nanginginig ang kanilang mga mukha.
Itinataya ng mga walang kwentang ito ang buhay ng mga kamag-anak natin. Umatake na sana sila ngayon. Sayang at napakahina nila. Ahehem. Nakuha ni Ethan ang atensyon ng apat na mapanlinlang na demonyo, tama na ba ang kasiyahan ninyo? Nanginig ang apat at sabay-sabay na sumigaw habang nakakuyom ang mga kamay, Stuart Kindstone. Nang may lubos na paggalang at paggalang. Natigilan sina Locke at Luna. Ang malalakas at masungit na apat na ito ay napaluhod na lamang, walang pakialam sa kanilang dignidad. Mas lalo lang nitong pinalakas ang kanilang respeto kay Ethan. Hindi nakakapagtaka na sinabi ni Elder Yuan na mapang-utos tayo. Mas magaling si Ethan kaysa sa atin. Stuart Kindstone, naparito ka ba para iligtas sila? Ngumisi ang marahas na demonyo, kailangan itong pagtrabahuhan ni Sir batay sa kanilang kaawa-awang kalagayan. Sina Locke at Luna. Ngumiti si Ethan, inaasahan ko na ang resulta nito at alam kung kaya ko silang iligtas. Nauna nang pinuntahan ni Ethan si Grace. Sinuri niya ang palso nito at sinuri gamit si Yuan Chi bago sinabing, walang problema ang pagsasanay ni Grace sa Demon Devouring Saber hanggang 2 buwan na ang nakalilipas. Matapos masaktan ang braso, nagsanay pa rin siya ng husto na naging dahilan ng kanyang pagbagsak at pagkabali ng mga Meridian. Nang makita ko ang kanyang hindi gumagaling na kamay, alam ko nang may nagkakagulo. Hindi lang pinakialaman ng mga healing pills kundi pinilit pa siyang magsanay habang sugatan hanggang sa promosyon sa Outer Sect, kung saan sumiklab ang mabangis na enerhiya niya. Nang makita ko agad si Minerva na nangangasiwa sa kanyang pagsasanay at ginagamit ang pagiging kapatid bilang isang guilt trip, naisip kong paalalahanan ka, pero hindi ka nakinig. Namula si Luna sa kahihiyan. Nagsisisi siya dahil hindi niya sinunod ang payo ni Ethan. Pero, si Ethan naman ay laging nagsasalita ng mga bagay na halos hindi niya maintindihan. Hindi naman siya pwedeng magreklamo kung naroon ang lalaki at nililigtas ang nakababata niyang kapatid. Humarap si Ethan kay Gary, nagsasanay siya sa blood annihilation, katulad ng isang cultivation method na ginagamit ko, ang Wraith Art. Mahigpit ang mga kinakailangan nito pagdating sa lakas ng katawan ng gumagamit. Sa madaling salita, magiging baguhan ang isang tao sa loob ng 3 hanggang 5 taon at mahusay sa loob ng 8 hanggang 10 taon ng pagsasanay. Pero nang tanungin ko siya kung ilang taon na siyang nagsanay, sinabi niyang kalahating taon pa lang iyon. Alam ko na noon pa man na darating ang araw na ito. At nang hawakan ko ang braso niya, para lang tingnan ang sitwasyon niya. Nasira ang mga daluyan ng dugo niya at lumampas pa siya sa limitasyon ng katawan niya dahil sa paggamit ng tableta. Pagpapakamatay na yan. Ang pukana ni Minerva ang nagtulak sa kanya sa ganoong resulta, pero binalaan kita. Hay! Yumuko si Locke sa kahihiyan at pagsisisi. Kailangan na lang niyang makinig kay Ethan at hindi sana ito nangyari. Habang nagyayabang si Ethan at pinapahiya ang 2 hambog, isang casual na boses ang narinig. Oh, Stuart Kindstone, alam mo naman ang lahat kaya bakit hindi ka nagsalita? Nakayuko ang mukha ni Wimp Demon habang walang kamalay-malay niyang inilalantad ang mga pukana ni Ethan. Ang kaibigang nangangailangan ay tunay na kaibigan, ha? Paano nila ako sasambahin bilang tagapagligtas kung sasabihin ko sa kanila ang lahat? Nagsalita si Ethan kay Wimp Demon, paano kung hindi ko ginawa? Nako! Lahat ay nagpakita ng maitim na mga mukha at umiling. Baliw ni Stuart Kindstone. Hindi naman nila alam ang nasa isip niya. Matagal nang pinag-isipan ni Ethan kung ililigtas niya ang 2 taong nakalipas. Gusto ni Wilson na makakuha siya ng malaking merito. Kaya gusto niyang mapabilang sina Locke at Luna sa kanyang pamamahala at ang pinakamahusay na paraan para magawa ito ay ang pag-alala sa kanya. Kaya ang pagbubunyag lamang ng pukana ay walang-wala kumpara sa pasasalamat ng pagliligtas sa isang tao. Pero napagtanto niya na maganda pala ang buhay niya sa labor office, kahit may kausap pa siya tungkol kay Dow, at kinalimutan na lang niya ang usapin ng merito. Pero sulit naman ang pagkakaroon ng ibang paraan, kung sakali. Laging ginagawa ito ng mga tao para magkaroon sila ng higit sa isang pagpipilian. Na nagdala sa kanya sa panahon na nagbigay siya ng malabong babala kina Locke at Luna kahit alam niyang hindi nila ito papansinin pero binigyan siya ng pagkakataong gamitin ito kapag tutulong na talaga siya. Sinasabi ko sa kanila, nakikita nyo yan, mga hanggal. Ang tanging paraan para makaalis ay ang magtrabaho sa ilalim ko.
Dahil sa mga hanggal niyong pag-iisip, ang magagawa niyo lang ay ang pagsunod sa mga utos. Pero mula nang makita niya ang sementeryo, ang kanyang langit sa paglilinang, wala na siyang ibang hinaangad kundi ang umupo roon, kahit baliwalain ang sarili niyang plano para sa kaligtasan. Pagkatapos ay dumating si Elder Yuan upang maliwanagan siya tungkol sa kalikasan ng mundo at nagpasya na siya sa kanyang susunod na hakbang. Dahil si Elder Yuan ang kanyang matalik na kaibigan, kinailangan niyang suklian ang pabor. Bagamat gusto rin niyang subukan ang tunay na kahulugan ng malademonyo na landas, upang makita kung ang lahat ng pagkawasak ay nagbubunga ng buhay. Kaya siya lumapit para sa kanyang maliit na pukana at karagdagang pag-unawa sa daan ng demonyo. Walang buhay kung walang kamatayan. Isang buhay na nagpapalaki ng demonyo. Nakakatuwa talaga. Ngumiti si Ethan habang sinusuri ang pulso ng mga bata. Steward Kindstone, anong tableta ang gagamitin mo? Tanong ni Violent Demon ng may paghanga at paghanga. Tense na Locke at Luna. Ngumiti lang si Ethan sa kanilang mga pag-aalala, makikita mo rin pagkatapos natin silang magising. Kasabay ng isang ungol, isang asol na dragon ang pumailang lang mula sa katawan ni Ethan. Ang malakas na sigla ay nagpasigla sa Yuan-chi ng lahat. Agad na gumaling ang sugatang kalagayan ni Locke at Luna, na ikigulat nila. Ano ang nangyari? Tanging si Elder Yuan lamang ang sumigaw sa paglitaw nito, Dragon Vein Soul. Ugong ng nagbabalik na dragon. Kumislap ang mga mata ni Ethan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.